mga maling pag-unawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Center. 5 beses sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa kanyang mga propeta mula kay Adam, kay Moises, kay Jesus, kay Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ang kapayapaan, ay mapasa kanya ang kapayapaan pagpugay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli po sa lahat ng kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng giliw na taga-subaybay ng Ikaw at ang Islam, ang aming pagbati ng magandang araw po sa inyo at paanyaya na samahan po kami muli dito po sa programang naglalayon magbigay kasagutan sa mga pag-aalinlangan, pagdududa ng mga wala pa po sa pananampalatayang Islam. Sa pagkakataon tong ito, napakaganda ng nakalap nating katanungan sapagkat ito ay kabilang sa mga obligasyon naming mga Muslim na ipangaral sa mga hindi po namin kasama sa pananampalataya. Ang tanong sa araw na ito ay, naniniwala ba ang mga Muslim kay Jesus? At ang ating kasagutan po ay opo, naniniwala ang mga Muslim kay Jesus. Subalit kung paanong paniniwala, siya po nating bibigyan ng kasagutan sa araw na ito. Una po, nais kong ipagpauna, si Jesus po sa wikang Arabic ay Isa. At mapapansin nyo, marami pong mga Muslim ang nagpapangalan sa salitang o sa pangalang Isa bilang pagmamahal po kay Isa alayhi salam. Kay Isa na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus? Ito po, una, anna Isa alayhi salam basharun min bani Adam, makhluk min bila ab. Ang una po, sinabi ng ating mga ulama, mga scholar, na ang paniniwala ng mga Muslim patungkol kay Jesus, siya po ay bashar, tao, at nilikha, kabilang sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng nanay Bilaab, ng walang ama. At ito po ay kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang una. Pangalawa, wa annahu laysa lahu min khasa'isir rububiyyah. Pangalawang paniniwala, ang paniniwala po ng mga Muslim na si Isa alayhi salam ay wala siyang mga katangian na rububiyyah ng katulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang po sa katangian ng rububiyyah o pagiging Panginoon ay ang paglikha, pagtustos, pangangasiwa. Ito po ay mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang naglilikha, siya ang nagbibigay ng biyaya, at hindi po si Isa alayhi salam. Kabilang pa po sa mga paniniwala ng mga Muslim patungkol kay Jesus, wa annahu alayhi salatu wassalam lam ya'mur qawmuhu bi annahu yattaqiduhu wa ummuhu ilahayn min dunillah. At kabilang din sa mga dapat nating paniwalaan na si Jesus ay hindi nag-utos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga naabutan o nasasakupan o mga nakasalamuha, nakasama na siya ay sambahin. At ang kanyang nanay na si Maryam o silang dalawa ay sambahin at nang wala ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So madaling salita, hindi po ito kabilang sa ipinag-utos ni Jesus o ni Isa alayhi salam. Kasunod, wa annahu alayhi salam khulika bi kalimatillahi azza wa jal kama qala ta'ala. Kasunod po, na si Isa alayhi salam ay nilikha
sa pamamagitan ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang kalima, sa kanyang salita. At ito po ang nakasaad sa banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Katotohanan na ang kahalintulad ni Isa alayhi salam ay pareho ni Adam. Sumakanya nawa ang kapayapaan na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lupa at sinabing kun fayakun. Ikaw ay mangyari at ikaw ay malilikha. Sa pagpapaliwanag ng ating mga scholar, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pamalas ng kanyang kakayahan sa paglikha. At isa sa kanyang paglikha ang katulad nating mga ordinaryong tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ama at ina. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha sa pamamagitan lamang ng lalaki. At ito ay si Eva o si Hawa na nilikha mula kay Adam alayhi salam sa ating ama. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha mula sa wala. Walang tatay, walang nanay at ito ay si Adam alayhi salam. At si Allah subhanahu wa ta'ala naman ay naglikha mula sa ina lamang at ito nga ay si Isa alayhi salam, si Jesus. Kasunod po sa dapat na malaman natin na paniniwala ng mga Muslim patungkol kay Isa alayhi salam, wala yatimmu imanu ahadun hatta yu'minu bi anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Hindi daw magiging ganap ang pananampalataya ng isang mananampalataya o ng isang Muslim hanggat hindi niya tanggapin, paniwalaan na si Jesus ay kabilang sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang sa mga dakila niyang mensahero na ipinadala sa sangkatauhan. So ito ay kabilang sa malalaking paniniwala ng mga Muslim. Kaya nga inuulit-ulit natin, hindi po pwedeng maging Muslim ang isang Muslim hanggat hindi niya tinanggap si Isa alayhi salam, si Jesus, bilang dakilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tungkol naman sa paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesus ay napatay at naipako sa krus, ito naman po ang gabay na makitutunghayan natin o makikita natin sa banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Ang kahulugan po nito sa wika natin, sa wikang Pilipino, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus. Subalit, pinagmukhang ganun nga sa kanila. At katotohanan na sila ay nagkakaroon ng pagtatalo sa kaganapang ito, lafi syakkin minhum, ay nasa pag-aalinlangan. Malahum bihi min ilm, wala silang kaalaman dito. Illa ittiba'ud dhun, at ang sinusundan lamang nila ay ang pag-aalinlangan. Inulit pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, hindi nila siya napatay ng katiyakan. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Bagkus, iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, si Jesus. Sapagkat siya ay kabilang nga, tulad ng sinabi natin, sa mga dakilang mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya pinabayaan. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan at makatarungan. So ito ay pagbubuod, mga tagapanood, ng paniniwala ng mga Muslim patungkol po kay Jesus. Napakalinaw po ng gabay sa Quran. Kaya maraming nagtatanong, ano nga ba ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus? Hindi po nag-iimbento ang mga Muslim kung anong gustong sabihin nila. Sapagkat ipinaliwanag po mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kung paano dapat paniniwalaan si Jesus. At kabilang pa dyan, naniniwala rin ang mga Muslim na si Jesus ay babalik bago ang araw ng paghuhukom. Kabilang sa palatandaan ng araw ng paghuhukom ay ang muling pagbabalik ni Isa alayhi salam. Subalit, ito yung gusto natin ipagbigay linaw, ang huling bahagi ng ating binabasang
panulat ng ating mga ulama, ang sinabi nila dito, فَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ عِيسَى ibn Maryam alayhi salatu wassalam qutil wa sulib faqad kadzdzaba al-Qur'an. Kung sino man ang naniwala na si Jesus anak ni Maria, sumakanya ang kapayapaan, ay napatay at naipako, ay pinasinungalingan niya ang Qur'an. Ang Qur'an ay ang huling kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ فَقَدْ كَفَرَ. At kung sino man ang pasinungalingan niya ang Qur'an, ay katotohanan na nawalan siya ng pananampalataya. فَنَحْنُ نُؤْمِنْ بِأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُسْلَبْ. Kaya tayo ay naniniwala na si Jesus, si Isa alayhi salam, ito yung gusto nating ipagbigay mensahe dito, ay hindi po napatay at hindi naipako sa krus. Siya po ay buhay ngayon at hinihintay kung kailan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay bumalik dito sa mundo upang bigyan ng linaw ang dapat linawin. So mga kapatid, naalala ko ang isang mensaheng ibinigay ng isa sa mga scholar. Kung titingnan natin ngayon ang tatlong pinakamalalaking reliyon, ang Hudyo, Kristiyano at Muslim, sa katayuan o sa paniniwala nila kay Jesus, napakalinaw po kung saan tayong dapat maniwala o pumanig sa paggamit lamang natin ng ating pag-iisip o pag-unawa. Kung sino ang nagmamahal kay Jesus at kung sino ang tunay na naniniwala kay Jesus o kay Isa alayhi salam. Ang mga Hudyo, sinasabi nila na pinatay nila si Jesus sapagkat siya ay bulaang propeta. At ito yung kanilang paniniwala hanggang sa mga oras na ito. Anak, sila ay merong malaking pagnanais na si Jesus ay patayin sapagkat siya ay bulaang propeta. At ang mga Kristiyano, may paniniwala na si Jesus ay dapat patay sapagkat nakasalalay doon ang kanilang kaligtasan, ang kanilang salvation. So ito ay paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesus ay dapat manatiling patay samantalang sa pananampalatayang